Hello guys, mayroon akong kwento sa inyo kung ikaw ay isa ka sa mga naghahanap ng AFAM na makasama sa buhay. So meron akong napanood sa balita na merong isang Pinay na biktima ng love online scam. So ang nalimas sa kanya ay mga nasa 70,000 Canadian money. So, ang sabi doon, ang sabi niya, kakahiwalay niya lang sa asawa niya, tapos biglang dumating to si guy, yung lalaki, sa online, tapos ang sarap-sarap mag-message, napaka-sweet ng mga messages niya sa kanya. Basta, tapos, within 2 months lang, nakabigay siya ng worth $70,000. Canadian dollars. Guys, kung alam nyo naman na yung lalaki na yun ay hindi nyo pa na-meet in person, ayaw makipag video call, nanghihingi ng pera, merong involvement ng pera, pag-isip na kayo. Tapos mostly sa mga scammer ha, based on my own experience din to, mostly sa mga scammer ay yung messages nila ay mahaba, napaka-sweet, napaka-sweets, tapos sweets as in asukal or honey. Tapos merong mga sinasabi sa'yo na ay kailangan ko ng pera, pwede ba pahiram? Papalitan ko lang, or pupunta ako dyan sa Canada, kailangan ko ng visa, kailangan ko muna ng pera para pang bili ng visa. Pag ganyan, mga ganyan, dapat red flag na yan. Wag mo na anuhin yan, wag mo na i-entertain. Tapos pinakauna talaga, wag dapat kayo ma-in-love agad sa sweet messages. Tapos yung mga magagandang mensahe na sinasabi sa'yo, dapat ang pinakauna nyong gawin ay makipag video call, imbestigahan kung na-meet nyo man yan sa Facebook or sa Messenger. Tingnan nyo yung mga tingnan nyo yung mga post niya, friends niya, ganon. Kung madalang mag-post ng mga picture at saka mga ganap sa buhay, ibig sabihin scammer yan. So i-block nyo na agad, tapos hanap na naman kayo. Pero dapat, kung gusto nyo talaga maghanap kayo ng matino, doon kayo sa mga legit na dating site. So, itong sa kay ate, yung ate na nabiktima ha, ng 70,000, sabi niya, within 2 months, tuloy-tuloy yung paghingi ng pera sa kanya. Kasi, na ano nga siya, parang nabulag siya doon sa sa mga magagandang mensahe na binibigay sa kanya. Tapos pero nung humingi daw siya ng yung kailangan makita niya sa persona, sa person, yung pagmumukha ng lalaki na yon, yung kailangan, 'di ba, yung video call, ayaw makipag-video call. So, ang lalaki kung ayaw makipag-video call, ibig sabihin, magduda ka na, bakit ayaw? Tapos, ito pa ha, kung mahilig din sila basta pinakauna, kung mahilig sila magtanong about sa personal information mo, magduda ka na. So, kung hihingi sila ng personal information sa'yo, tapos hindi mo pa naman sila nakita kahit sa video call lang, or hindi, ayaw nila makipag-meet up sa'yo, or hindi rin sila nagsasabi ng personal information nila sa'yo, isa na rin yan sa rason na scammer yang kausap mo. Pangalawa, kung hihingi na sila ng information mo about sa bank account, number 1 pala yan, number 1 pala yan, yung bank account mo. So magduda ka na, basta kung meron ng perang involvement, itsapura nyo na yan. Kahit gaano pa yan ka-sweet ng messages nila sa inyo, huwag kayong ma-inlove sa picture lang at saka sa messages. Kasi maraming scammer. Mostly sa mga scammer ay yung mga pinapakilala nila o sinasabi nila na nagtatrabaho sila sa military sila, or nagtatrabaho sila sa
barko, seaman sila, tapos kung sasabihin mo na sige video call tayo, tapos ayaw niya, or yung iba gusto mag video call pero yung pinapakita pala sa'yo ay video lang, yung naka-record na video. Tapos pag kinausap mo, titingnan mo yung bibig nila, tanungin mo sila ng mga tanong mo na yung personal information niya, tanungin mo, tapos kung yan yung sagot, titingnan mo rin yung bunganga nila kung tama ba yung sinasagot. Kung hindi, ibig sabihin scammer yan. Based on my own experience po yan. So, kung ayaw magbigay ng personal information niya sa'yo, tapos lagi lang siyang nagtatanong about sa personal information mo, sa mga kaibigan mo, tapos pag sinabi na, kailangan wag mo tong i-share, secret lang natin to ha, wag mo i-share to sa mga kaibigan mo, kamag-anak mo na meron kang relasyon sa akin, isang red flag na rin yan, scammer din yan. Yan yung mga ginagamit ng mga scammer. Tapos yung iba ay nagpapakilala na nagtatrabaho sila sa oil, sa gas, o nagtatrabaho sila sa international doctors. Kapag mga ganun yung mga mga sinasabi nila sa iyo na yan yung yan yung trabaho nila, mag-isip na kayo. I-ano nyo na yan, kung baga tanggalin nyo na yan, huwag nyo na kausapin, tapos hanap na naman kayo ng iba. Ganun lang yung gagawin nyo, hindi yung magpapauto kayo sa mga magagandang mensahe na sinasabi nila sa inyo kung ayaw naman nila na magpakita ng pagmumukha nila sa video call. So scammer yan. So tapos ano pa ba, kahit hindi pa kayo nagkita or hindi pa kayo nag video call, tapos nagpapadala na sa iyo ng message na I love you, ganun. Maniwala ka? Hindi ka pa nga niya nakita. Hindi yan basta-basta, guys, ang mga puti, hindi yan basta-basta na magmahal ng hindi kanila nakikita in person. Hindi yan sila ganun. So pag may mga ganyan na, laylo ka na, kahit gaano pa yan kaganda ng picture niya sinend niya sa'yo or yung mensahe, huwag mo na i-entertain yan, hanap ka na ng iba, marami naman yan dyan. So hamakin mo. Naawa ako dun kay ate kasi 70,000 Canadian money yung nawala sa kanya. Grabe. Tapos doon na daw siya na tauhan nung hiningi sa kanya yung bank account niya. Doon na siya nag-isip na magpa-imbestiga. Kaso hindi na may babalik yung pera niya kasi nga kusa naman niyang binigay yun. So 2 months yun, sunod-sunod 2 months magbibigay ka ng pera, 2 months. Sa lalaki na hindi mo pa nakita kahit sa video call. Ano yun? Huwag gamitin ang katangahan minsan. Kailangan advance mag-isip. Tapos kung yung rason ng ito yung mga ginagamit ng mga scammer. Kung ang rason nila ay pahingi ng pera kasi kailangan ko ng airplane ticket para pang travel, kailangan kong magpa-medical, kailangan kong magpa-surgery, kailangan ko ng expenses para sa operation ko. Ano na yan? Isang mga tawag nun, ginagamit ng mga manluloko sa online. So wag na kayo or yung ito yung pinaka laging napapanood sa balita. Yung sasabihin na nandito na ako sa terminal or nandito na ako sa airport, pero hindi ako makakalabas kasi na-hold yung bagahe ko. So bigyan mo muna ako ng pera para pag ganyan, na yan ang mga scammer. Dati pa yan, ang pagkaalam ko, napanood ko na yan sa TV nung mga teenager pa lang ako. So dapat magsaliksik bago maghanap ng affam sa online. Ito yung mga tandaan nyo. Tapos yung iba naman sinasabi pautang kasi meron akong babayaran para sa gambling ko. Nakautang kasi ako sa gambling ko or sa pagsusugal ko. Pag may mga ganun, guys, isa na rin yan. Tapos yung iba sinasabi na pahingi or pahiram ng pera para pang apply ko ng visa. Pag ganyan, red tag na yan, isang scammer yan. Tapos yung masyadong perfect ang mga mensahe, tapos mayroong laging God bless you, mga ganon, gamit ng mga scammer yan. So wag uto sa mga masasarap na messages or sobrang tamis na messages. Kilalanin muna, pag mayroon ng involved na pera, red tag na yan, block na, hanap na naman ng iba, okay? Sana guys, makatulong to sa inyo na hindi kayo mabiktima ng mga scammer.
love scam, I mean. See you guys. Susunod na naman. Chika tayo. Oops.